Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa sinabi ng inyong VP Sara Tammy Duterte. No, tungkol po sa kanyang pagdi sang-ayon sa amnestiya at peace talks. Kasi daw po, personal daw po yun sa kanya at personal sa mga biktima nitong mga terorista grupo na CPP, NPA, NDF. No? So sa kanya may ibang pamamaraan ng kapayapaan no sa ating bansa. Sumasang-ayon na daw po siya sa kapayapaan pero hindi po sa form ng amnestiya at peace talks. Siguro tulad po ng mga nasabi ko sumuko po sila, kasuhan at panagutin sa batas. Otherwise, tuloy ang laban. Yun po ang gustong mangyari ni Sara Duterte. So, sa palagay nyo ba, kung yun po ang gusto nyo mangyari, sa palagay nyo, susuko lahat sila. Sa bagay ngayon, sabi ng AFP, iilan na lang ang mga natitira dyan sa NPA. Okay? Pero bago po ang lahat, i-flex po natin itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. May God bless you all. At ipiplex po natin yan si Miss Carcleia. Siya rin po ay nagla-live, nagko-commentary sa politika from Sunday to Friday, 7:30 p.m. Pacific Standard Time, US time po yan. Check your local time. So dito po sa sinabi ng inyong Sara Tammy Duterte, no? I-review lang natin ito mga kababayan. Ayan po, sabi dito sa quote card nitong Impact Leadership, Mr. President, the government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Agreement daw sa devil yun. Napatunayan na natin sa kaysaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. So, yung peace negotiation yan sa Oslo, sa Norway, ay an agreement with the devil. So, sa amin naman, talaga naman po, nung panahon nung tatay niya, no, kasi ito nablog na natin, meron ding peace agreement o process. Kaso nga lang, natigil kasi nga, itong mga salaulang, mga hayop na MPA, nag-uusap yung kanilang National Democratic Front doon kasama ang gobyerno pero sila po ay pumapatay ng ating mga uniform personnel, kumikidnap ng mga kababayan nating inosente. So, evident, may tama naman siya. Pero, sa panahon po ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, we still want peace. No, ika nga nila, Sara left the group. Bakit let the group? Nasa GC ba siya? Hindi po. Tingnan niyo po itong mga quote card ng mga different agencies na wini-welcome po ang peace initiative ng ating Pangulong Ninong PBBM. Ito po, quote card lang Kay Galvez, both sides have affirmed their sincere desire to achieve national reconciliation and unity under the Marcos administration. And further, agreeing to resolve and further address socio-economic and political issues toward achieving a peaceful end to the armed conflict and armed struggle of the CPP, MPA, NDF. Considering itong si Galvez, tauhan din to, no, ng tatay niya. Si DND Chief, gusto ko lang maidagdag siguro na kapag itong usapin na ito ay nagbunga sa isang kasunduan, mawawala ang final ostensible political basis na mag-wage ang grupo na ma-expose ang CPP, MPA, NDF line for any armed struggle. That will be erased. The political basis for it is important. Si Browner, AFP Chief Staff. So this is really a personal victory for us. And aside from that, if this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus on external or territorial defense. So iyong aming pong resources, efforts will be poured into defending our territory. Correct.
Di po ba? O, eto pa, si PMP Chief. Yung mga sinabi nila. Si Anyo, tauhan dati ng tatay niya. Si Benhar Abalos, they are for the peace. Di po ba? Kung may paraan, isa sa paraan ito para magpatuloy na o mahinto na ang armed struggle, no? Magkatotoo ang kapayapaan, katiwasayan, no? At last, nagkaroon tayo ng bansa na hindi na nagpapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino because of their political struggle, other beliefs. At tuluyan ng mamamatay ang communist. Di po ba? Ayaw niya nga sa communist. Communist tayo nananakop sa atin sa West Philippine Sea. Di ba? Double standard. Ina talaga si Tommy, ano? Ibang klase ka, Tommy. Ano ang sabi ni Speaker Martin, oh? Diba? Naisama natin to sa vlog natin. Bakit tayo matatakot? Makipag-usap kung alam nating malakas ang ating sandatang lakas at matatag ang ating republika. Anong ikababahala natin kung alam naman natin na nasa pamalan ng tiwala ng bayan? Tama na ang digmaan. Pagod na ang ating mamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan. Correct. Kasi nga po, iba nga po ang pananaw ng inyong VP Sara Tammy Duterte. Ang sa kanya, hindi makakamit ang kapayapaan dyan sa peace talks kasi mga traidor ito. But, why not we try this time? Let's prove it. So kung sakaling tama po siya, dun sa kanyang sinasabi na mga traidor, magpapalakas lang sila ng pwersa, ano gagawin? Hindi magsosorry tayo. O, so tama ka, BP, we're sorry. O, so let's continue. Let's continue. Bang, 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 ganon. O, yan. Walang katapusan na tumbahan. Walang katapusan na armed struggle. So, wala eh. Pumalpak eh. Di ba? Iki-criticize natin itong gobyerno na ito. Pero kung nagkamali siya, iki-criticize natin siya. Di po ba? O, sino pa ang mga nagsalita dyan? Mga senador. O, yan o. Senator si PHNDF talks as positive development. Si Gatchalian, Jinggoy, Coco. O, yan. Basahin yung mga pinagsasabi nitong mga ito. Di po ba? O. Kaya nga, kung sakali man matuloy ito at maging sincero sila, congratulations. Pero pag hindi, magsusuri tayo sa inyong VP Sara Tamilmil o Tammy Duterte. O aside from that, sino pa po ang mga nagbigay ng kanilang pahayag? O eto po, Manila Bulletin. House issues strong backing of PBBM's pro-peace agenda after VP Duterte's tirade. O talagang kinokondina niya na po ang programa ng Pangulo na yon, no? Nagiging ano na siya, yung tinatawag na makabagong, yung mga dilaw. Di ba ngayon green na. Greenish ka, no? Green-minded ka, no? Ayan ang mga tawag ngayon sa mga Duterte natics. Mga green-minded kayo. Siguro green ang tae ninyo. Taira alien. Ayan. Ayun na ang bagong ano ngayon. Anong tawag ni Duterte doon? Yung ang tawag niyo sa mga dilaw, oposisyon. Oh, hindi na dilaw, hindi na pink. Ano bang pag pinaghalo mo ang dilaw at pink, anong lalabas na kulay? Yellow plus pink mixed together equals green. Oy, kayong mga dilaw at pink, gusto nyo ba makimix kayo sa mga aliyang tae? Mga green-minded. Di ba bakit green talkies? Di ba ang kulay nung ni Sara Duterte green? Kaya pala walang masabi. Pati sa debate, hindi umatin ng debate. Kasi nga bakit? Si Tammy siya di ba? Miss Tammy, Tamilmil. Ano laman ng utak? Green. Alien. Yari kayo. Walang ya kayo. Mga FU kayo.
O ayan, di ba? Yung House of Representatives, mga political parties, ayan ako, Diyos ko po, ano sabi dito? Ha? Ranking congressmen came out with a strong, united statement on Tuesday, December 5th, regarding their support for President Marcos' all-encompassing peace initiative with different rebel groups, including communists. Ito po ang sabi ni Reginald Velasco, Secretary General. Quote, as the united voice of the House of Representatives representing all political parties, we collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr.'s initiative for peace and national unity. Ayan po ang binasa niya, no? Diba? The statement was issued a day after Vice President Sara Tamilmil Duterte, wala po yung Tamilmil, ako lang nagsabi. Likened the government's resumption of peace talks, particularly with the communist group, to having an agreement with the devil. Duterte is known for her strong dislike of communists. Ayan. Di po ba? Sumusuporta po sila. Nandito po yung mga nag-signature. Sino ang kakampi dyan ni Sara Duterte? Nada. Zero. Zilch. Di po ba? Kaya nga ang sabi nga ng iba, yung mga nagko-komento, dapat kinausap mo na lang personal ang presidente. Kaso nga dito, dahil sa pagiging immature niya, isip bata, kasi green Alien? Alien! Di ba? Ayun, naglabas ka agad ng press con. Kung sino man po ang nag-advise dito kay Tami, maling-mali ka po. Ibig lang sabihin dito, nagsisimula ka ng maging isang tunay na oposisyon laban sa ninong kong PBBM. Baka magsasabi na naman dito, ninong mo pala si PBBM, di ba weak yan? Willie! Sino ang weak between the two? Marcos o si Rodrigo Duterte? Sige nga. Ninong mo pala si PBBM, di ba chonky din yan? Patunayan! Di ba? Di ba ganun lang yung logic ng mga alien? Alien! Mga mani. Maliit pa sa mani. Yung kuntil nung mani doon na kinakain nyo, yung pinakamaliit doon, yun ang utak nila. Hindi po yung kabastusan, mga kababayan. Walang malicious doon. Totoo naman, di ba yung may mani, merong maliit na portion doon? Yun ang utak nila. Ganun lang sila. Maliit pa sa munggo ang utak nila. Wala. Buti pa yung pag dumakot ka ng buhangin, marami kang makuha sa nila. Pag dinakot mo yung ulo nila, wala kang makuha. Bakit? Alien? Alien! Alien yata to si Tami. Sabi nga rin nung aking isang friend, sabi niya, immature. Isip bata. Kulang na kulang. Spoiled brat. Bratanela ang kupal. Wala po siyang kakampi, mga kababayan, Wala talaga, tingnan nyo yan. Sige, basahin nyo na lang kung sino sila dyan, Wala siyang kakampi dyan. Kaya, left the group. Di ba? Sinong kakampi nga naman sa mga taong katulad nito na ang tingin nila, sila pa rin ang namumuno sa bansa? Baka meron kang expectation, ha? Kaya, sa mga Marcos loyalists and supporters, be wary. Yan ang bantayan nyo. Gumawa ng sariling presidential security group, pinagbigyan. Sobrang bratanela. Ayan. Ngayon po, mga kababayan, mukhang meron siyang nakuhang kakampi. Ha? Sino po? Ha? Ito, mga military. Naku, delikado to mga kababayan. Kailangan din sa intelligence ng Pangulo. Ito ang ingatan nyo, itong mga militar. Kasi may sinabi po si Browner. Mahirap ito. Baka magkatotoo itong sinasabi nilang kudita. Mukhang nagbabadya. Parang yung bulkan. Kasi nung una, yung sinasabi nila, magkukudita daw kasi merong mga iring junior officers, ganito ang issue, pension nila, whatever. Eto po, baka ito magiging talagang mag-aalab ang mga ibang sundalo na magkudita. Eto. Browner sa Manila Bulletin. Some soldiers back
BP Sara's stand versus peace negotiations with Reds, na kinakampihan nila yung posisyon ni BP Sara na agreement daw sa devil, yung peace talks at amnestia, no? Ano po 'yan? Bakit po nila nasabing ganun? Ha? Vice President Sara Duterte stand against the peace agreement with the communist rebels, including the amnesty and possible release of political prisoners as a sign of goodwill for the negotiations, are shared even by some members of the armed forces of the Philippines. Oh, no? Talagang ayaw po, may mga iba po. Ang mahirap diyan kung itong mga to ay mauudyukan ng mga ranking officials pa nila. Kasi ang mostly dyan, karamihan ay mga junior officers. O yung mga junior officers, may mga, yung mga, rin nila, galamay. O yung mga junior officers, meron din silang pinagre-reportan, yung mga boss-boss nila. Eh kung naudyukan yung mga yan, nasulsulan, hindi anong gagawin? Ayun na, may tora-tora na. No? Nagpuputukan na naman dyan sa Makati, ganon. I-disable nila ang business district. Ipaparalyze nila yan. Kailangan dyan, ikaw Browner, trabaho mo yan. Kailangan malakas ang intelligence mo dyan. No? Ito po. Ano ba rason nila? No? Kasi nga daw po, yung release of political prisoners, kasi ayun po yung isa sa mga gusto nitong mga nasa peace talk. Ang gusto nila, tanggalin ng NTF-ELCAC. Mag-release ng mga political prisoners, yung mga nahuli nilang mga kadre-kadre, mga MPA. I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country. Even soldiers, that is also the sentiment. Naku, delikado to mga kababayan. Kaya kailangan dito magmatsyag. In the discussion of soldiers in messaging apps, Browner said some soldiers are hesitant to support the move of President Marcos because of the past negotiations with the communist rebels that would always bog down. Totoo naman sabi niya ni Tommy. No? Yung mga previous peace talks, nasisira kasi mga traidor itong mga MPA. He specifically mentioned the release of political prisoners, which was cited by the NDF as one of the points of discussions in the next sessions with the government peace panel during a press conference last month wherein the resumption of peace talks was announced. In the past, a number of captured members and ranking officials of the CPP MPA were released as part of showing goodwill by the government for the peace negotiations with the communist Reds. Some of those released ranking CPP MPA officials are classified as consultants for the peace negotiations. They were also given safe conduct passes in the past. Kaya naman pala. This is one of the reasons, this is one of the reasons daw, why some soldiers are not keen in supporting another peace negotiations. Ayun. What they did was that they would ask for the release of the political prisoners in the guise of peace talks. But then they will just strengthen the new People's Army. So may punto naman si BP Tommy. Pero, kung ganyan pa rin, sabi nga ni Galvez at ni Anyo, walang precursor, walang precondition. Sabi rin ni DND Chief, walang preconditions sa peace talks. Walang release, walang pagtanggal o pagdissolve ng ito, walang preconditions. Kung totoo man yan, no, tingnan natin. Kasi tama naman, nagpapalakas talaga. Kasi sabi ng AFP, wala na eh. Kakaunti na lang sila, yung iba po yung sumusuko, Okay? Ito pa, tuloy natin. But Browner said he is optimistic that this time, the peace negotiations between the CPP, MP, NDF, and the national government will push through. Kung sincero itong mga kupal na ito, itong mga anak ni Satanas, no? He is banking on the Oslo Joint Communique wherein the NDFP mentioned that the communist rebels are willing to end the armed struggle. Really? Tandaan nyo, mga sinungaling yung mga yan, tulad lang ni Xi Jinping yan. We believe that the statement is really moving towards lasting peace because there were no precondition sets, no ceasefire,
No release of political prisoner. This is just exploratory talks. Ayan. Browner also disclosed that before the death of Joma, the latter was ready to announce an end to the armed struggle. He, referring to Joma, would have announced that they were willing to end the armed struggle, so now after the joint statement, the next one will be framework agreement and then finally the final peace agreement. Mukhang nabigyan ako ng duda dun ah. Mukhang kaduda-duda yata yung pagkamatay ni Joma. 'Di ba sabi ni Browner i-disclose na ni Joma na gusto niya nang ma-end ang armed struggle, bigla siyang namatay. Oh. Oh, di ba mga kababayan? Oh, di ba? Di ba? Di ba? Di kayo magtataka doon. Mukhang ayaw ko magbigay ng naratiba sa inyo. Ayun po no mga kababayan. So may mga ilang miyembro ng militar at mga sibilyan din ang pumapanig kay Sara Duterte. Pero karamihan po sa ating mga lawmakers, they are siding with the president. They want long-lasting peace na. Kung totoo at sincero itong CPP, NDF at yung mga iba pang grupo na sana yung MILF at MNLF din. Kasi yung dalawang grupo na yun, nagpahayag na po, they are welcoming the amnesty. O sana naman po, kung sincero kayo, maging totoo po kayo. At kung hindi, di hello, bulate. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.